Hello mga ka-angels and welcome back to my channel. Happy Preach! Thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe ka na po sa aking YouTube channel. And please help na magbigay ng inspirasyon at motivation sa ating mga kababayan. Sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa paniniwala at pagtitiwala sa main goal ng channel na to na makapagbigay ng motivation and inspiration sa ating mga kababayan. Maraming salamat. At sana ba kung nasa man kayo ay sana lang po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? Now we have a new topic. Meron po tayong isang napakaganda at isang makabuluhang topic na pag-uusapan at pagmumuni-munihan. Okay? Ito ay ang masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Or masaya ka ba ngayon sa buhay mo? Are you happy with your life? Why or why not? Okay? So, when I was my 20s and early 30s, I have a lot of complaints in my life. I was so insecure. Kino-compare ko madalas yung sarili ko sa ibang tao. And kapag mga taong nakakaangat sa akin, alam mo yun talagang I feel sad and I feel bad and nagsiselos talaga ako. I feel jealous and nagsiself-pity ako madalas. And, I cried a lot. Dahil siguro sa napakarami kong insecurities, na palagi kong kinukumpara yung sarili ko sa ibang tao. And talagang hindi ako masaya sa buhay ko noon. Kapag nakakabasa ako ng mga ganyan, ng mga questions na, are you happy or masaya ka pa sa buhay mo? Talagang no talaga ang answer ko. Kasi hindi talaga ako masaya ng mga panahong yun. At talagang napapaisip ako kung talagang papaano ako magiging masaya. Okay? But now, I am happy with my life and, it is a perfect happiness. And ngayon, yun yung i-share ko sa inyo ng mga tips or i-share ko sa inyo kung paano ako naging masaya sa buhay ko. Okay? So, bibigyan ko lamang kayo ng 3. Okay? 3 tips lang para makakatulong sa inyo para din maging masaya kayo sa buhay niyo ngayon. Well, kung kayo naman tipo na masaya na kayo sa buhay niyo, well, congratulations to you and sana ipagpatuloy niyo yan, guard your happiness and guard your peace at all cost na hindi dapat sa inyo yan mawala. Okay, dapat dire-diretso yan. Okay? And gusto kong i-share sa inyo, yung iba, ang daming mga sinishare ng mga tips or kung ano pa man. And sa akin, 3 lamang ang ibibigay ko sa inyo. Okay, so una, paano maging masaya? Number 1, love yourself. Okay? So love yourself, you don't need to compare. Hindi mo ikinukumpara yung sarili mo sa ibang tao because you know your worth or you know you're special. Diba? You forgive yourself. You love your strength and weaknesses. Alam mo na hindi ka perfect. Tanggap mo sa iyong sarili mo na hindi ka perfecto. Kung ano mo yung mga kahinaan mo, ini-develop mo pa or ini-enhance mo pa. At kung ano naman yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, ginagawa mo talaga. Okay? So, love and respect yourself. So, mahal mo ang sarili mo at mere-respeto mo yung sarili mo. And para sa akin, isa ito sa mga importanteng foundation para maging masaya sa buhay na dapat mahal mo yung sarili mo. Kasi nakakatakot yun kung sobra ka magmahal sa ibang tao pero yung sarili mo nakakalimutan mo. Yung hindi ka na nagtitira para sa sarili mo, hindi pwedeng ganoon. Kailangan inuuna mo yung palagi yung sarili mo at the same time is nakakatulong ka at nagsiservisyo ka at nagmamahal ka sa ibang tao. Kasi paano ka makakapagbigay ng love and ng respect kung mismo sa sarili mo, hindi mo ina-apply yun. Kung mismo sa sarili mo, wala ka nun. So, kailangan magmumula sa'yo. Okay? And number 2, practicing gratitude. Okay, so according to everydayhappy.co.uk, practicing gratitude is one of the most powerful ways to be happy.
Gratitude is the conscious recognition of the good we receive in our lives and can help us appreciate and notice what we have instead of what we don't. So practicing gratitude na maging mapagpasalamat ka or maging thankful ka sa lahat na nangyayari sa buhay mo in good or in bad times. Na talagang hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba and masaya ka na kung ano yung meron ka. At kung may gusto ka mang mangyari sa buhay mo, ay ginagawa mo talaga siya nang wala kang inaapahang tao. Or gratitude, mapagpasalamat, marunong kang mag-thank you sa lahat na nakukuha mo sa buhay mo at kung ano man yung mga wala ka, hindi ka masyado nagsiself-pity o nag-jealous sa ibang tao dahil alam mo na merong wala sila na meron ka at meron din namang meron ka na wala sila. Vice versa, and that's okay. Siguro na naman talaga yun, di ba? Na kailangan tanggapin mo kung ano at sino ka, kung ano yung nandyan, makontento pa kung ano yung meron. No, may mga tao kasi na hindi na kontento kasi mas gusto nila yung mataas talaga na klase ng pamumuhay or lifestyle. Pero hindi ko naman sinasabi na mali yun kasi nasa sa kanila naman yun. Diba? Kung may pangarap naman talaga sila sa buhay nila na maabot as long as nawala silang tinatapahang tao at masaya naman sila sa ginagawa nila at peace naman sila, di ba? So why not? Gawin nila kung ano yung gusto nila at makapagpapasaya sa kanila. So yung number 1, love yourself. Number 2, practicing gratitude or maging pagpasalamat ka. Di ba? Ano pa sabi dito? Gratitude is the conscious recognition of the good. Kung ano yung mga natatanggap mo ng magagandang bagay, kung hindi ka practice mo talaga yung kagandahan ng buhay, yung talagang you're in a present moment and you know that every day is a gift, every day is a blessing, okay? And number 3, have faith in God. Okay? So dapat meron tayong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Isa ito sa pinaka-importanteng foundation para maging masaya ka. Okay? Yung alam mo sa sarili mo or sa buhay mo na your life has a meaning. Okay? You have a goals in life, you have a purpose in life, and you have a mission to accomplish. Alam mo kung sino at ano ka, at ano yung kaya mong marating, ano yung kaya mong hindi magawa, at kung ano yung kaya mong maiambag sa lipunan na kagandahan, di ba, na makakatulong ka. And, sa pagiging meron kang pananampalataya sa Diyos, di ba? Nakakatulong to kasi na-overcome mo yung mga struggles mo and mga difficulties mo in life and yung mga challenges mo, kaya mo siyang harapin. Nahaharap mo talaga siya ng meron kang positibong pananaw or mindset sa buhay. It's because you have faith in God. And sobrang makakatulong to para magkaroon ka ng isang napayapang buhay at isang magandang buhay na alam mo na nandyan si Lord na hindi tayo pababayaan at talaga nagkakaroon tayo ng pag-asa sa araw-araw. Although, hindi naman ibig sabihin yun na kapag masaya ka na sa buhay mo ay hindi ka na maapektuhan ng kalungkutan, hindi ka na maapektuhan ng mga problema, ng mga conflicts, of course, na talagang nakakaramdam ka talaga ng ganun. Hindi nga lang siya nagtatagal kasi alam mo kung paano siya i-overcome, alam mo kung paano siya i-handle. It's because you love yourself, you are practicing gratitude, or you are grateful for your life, for the gift na binigay sa'yo ni Lord, di ba? For the gift of family, for the gift time, for the gift of love. Talagang meron kang pagpapasalamat sa sarili mo, sa buhay mo, and then you have faith in God. Sobrang makakatulong talaga yun para magkaroon ka ng magandang buhay at magkaroon ka ng isang panatag at masayang pamumuhay. Okay? So, yun lang po ang 3 ko na may share sa inyo na talagang ina-apply ko talaga siya sa buhay ko. That's why nasabi ko talaga na ako ay masaya and kakaibang kaligayahan talaga, a perfect happiness, especially na nagmumula talaga kay God. Okay? Yung talagang
nagpapakalma every time meron ako mga problemang kinakaharap sa buhay. Okay, so yun lang po. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Hanggang sa susunod natin mga video. Thank you so much.